Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng wika. Mahalaga ang wika dahil ito ang ating ginagamit upang tayo ay makipag-usap at magkaintindihan. Naipapahayag rin natin ang ating damdamin at kaisipan. Ito rin ang tulay upang tayo ay magkaisa kahit magkaiba ang ating mga kultura, lugar at tradisyon. Bukod pa, ang wika ay mahalaga sa edukasyon dahil naipapasa ang kaalaman. At mahalaga rin sa pag-unlad ng bansa dahil ginagamit ito sa pamahalaan at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Mahalaga ang wika dahil maraming gampanin ito sa ating lipunan. Una, nagbubuklod ito sa atin bilang isang bansa. Kahit iba-iba ang ating dialekto na ginagamit, nagkakaintindihan tayo sa Pilipino. Ikalawa, ito ang ating pagkakaiba. Ang wika ay sumasalamin sa ating kasaysayan at kultura. Ikatlo, ay mahalaga sa edukasyon na pantayan na mas madaling tayong natuto kung ang ating unang wika ang pinagamit sa pagtuturo. At ikaapat, ginagamit ito sa opisyal ng komunikasyon gaya ng Pilipino at Ingles sa batas, pamahalaan at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Litubangan tayo, tubangan. Lingualismo. Ito ay kapag iisa lang ang wikang ginagamit ng isang bansa o sa isang sistema, tulad ng paaralan. Halimbawa, kung puro Ingles lang ang ginagamit sa pagtuturo at opisyal na komunikasyon. Bilingualismo. Ito ay kapag dalawang wika ang ginagamit ng tao ng isang bansa. Halimbawa, sa Pilipinas, ginagamit natin ang Filipino at Ingles. Filipino sa mga asignaturang panlipunan at Ingles naman sa science at matematika. Multilingualismo. Ito ay kapag maraming wika ang ginagamit sa isang lugar o bansa. Halimbawa, sa Pilipinas, ginagamit ang Filipino, Ingles at iba't ibang katutubong wika, tulad ng Cebuano, Ilocano, Hiligaynon at iba pa. Sa kabuuan, ang wika ay isang kayamanang dapat pahalagahan. Ito ang nagsisilbing daan tungo sa pagkakaunawaan, pagkakaisa at pag-unlad ng ating bayan. Bilang mga Pilipino, tungkulin nating gamitin, pagyamanin at ipagmalaki ang wikang Filipino dahil ito ang pamana ng ating mga ninuno at sagisag ng ating pagkatao.